Magandang araw Pilipinas, ako po Sen Yui ng What's News. Bawas presyo ng langis, epektibo bukas, November 14. Magpapatupad ng bawas presyo ang ilang mga kumpanya ng langis na magiging epektibo bukas, November 14. Nasa 3 pesos kada litro ang rollback ng diesel, 2 pesos and 30 centavos naman sa kerosene, at 70 centavos naman sa presyo ng gasolina. Magiging epektibo ito alas 6 ng umaga bukas sa ilang mga kumpanya, habang mamayang 12:01 ng umaga naman sa clean fuel. Hindi rin kasama ang kerosene sa gagawing price adjustment sa clean fuel at Petrogas. At para pag-usapan tungkol sa balitan yan, kasama po natin ngayon si Kuya Yeri at Popoy. Wala pa isang linggo. Ano ulit? Hindi, ano yun? Yung last na natin may nakaambang rollback daw. At ito na nga yun, start na bukas. Pero, yung Petrogas ba? Iba ba ito sa ano? Sa Petro... O ano lang, Sa kapangalan Petron. lang. Oh, iba yun. Iba ba yun? Pero, hindi daw sila mag-ano ng sana sa kerosene. Pero ito sa December, start na nung pagpapatupad nung sa jeepney modernization. Tapos syempre November pala, alam naman natin na pagdating ng December talagang sumisipa yung presyo ng maraming produkto, isa dyan yung And itong kung ma-observe din naman nung mga tao na yung pagtaas at baba ng presyo ay halos every week gumagalaw, nagfa-fluctuate. Na para bang okay, bababa namin, tapos itataas din namin paunti-unti hanggang umabot dun sa pinakamataas na presyo, tapos bababa ulit, tapos itataas ulit. Hindi mag-fix din yung presyo ng mga bilihin. Kasi once na tumaas yung presyo ng bilihin, hindi naman yan bababa eh. Lalo na yung mga, let's say, mga processed na produkto, like for example, yung nasa mga groceries, mga delata, hindi siya agad-agad bababa. Mga process, yan. Sample na rin yan. Oo. Siguro makakasabay pa dyan kahit paano yung mga poultry na from farm to market, like yung mga gulay, yung mga karne, mga manok, mga ganyan, itlog. Pero sa nakikita natin, kahit yung bigas di ba? Sa ngayon, nag-i-stay siya dito sa presyo nasa mahigit 50, 55, mga ganyan. And kahit na sabihin natin, okay, good news Eka, laging ganyan yung banat Oh, good news, bababa ang presyo. Pero hindi natin nararamdaman na bumababa yung pamasahe, hindi natin nararamdaman na bumababa yung presyo ng bilihin. Kasi yun yung kaya niyang effect na supposed to be, di ba, tumaas yung pamasahe natin. Kung bababa pala ang presyo ng gasolina ng 3 piso, bakit yung dagdag na piso sa pasahe hindi i-roll back? Kasi nga, yung mismo market ay hindi predictable na tuluyan siyang bababa. Lalo na nagkakagulo pa sa Israel, may gulo pa rin sa Ukraine. Ano ba measurement ng sa mga ginagamit na sa measurement sa mga gasolina, diesel, Litro. litro. Litro, galon, bariles. Sa isang, pag nagpa-full tank ba, ilang litro? Depende yan sa sasakyan. Hindi natin pwedeng kwentahin siya dun sa kung ano yung presyo per liter kasi hindi naman pare-pareho yung pangangailangan. Halimbawa, hindi lang sa transportation ginagamit ang fuel. Saan pa siya ginagamit? Sa paggawa ng kuryente. Lalo sa mga ibang lugar na hindi naman sabihin natin hydroelectric. Again, gumagamit pa rin ng halimbawa, yung mga generators, yung mga pump sa tubig, sa mga irigasyon, doon sa mga tawag dito? Doon sa ginagamit sa mga bukid, yung mga tractors, mga ano. So ano yan, kumbaga hindi lang natin titinan doon sa usual natin na karamihan na alam na halimbawa yan nga sa sasakyan, hindi lang doon. Katulad niya, di ba, Miracle nagtaas ng presyo ng Tataas na yung buwan na to. sa singil sa kuryente. Tapos yung
mga basic needs natin, mga basic na commodities, unti-unti na tinataas na dahil nga December. Saka hindi mo rin maramdaman. Kumari dyan, sabi nga ito, bababa ng isa. Pero magugulat ka, wala pa isang linggo, aangat. Maladagdagan ng 2 beses. Tataas. Yung parang isang beses atras. 2 beses tataas. 2, 3, minsan 4 na tataas. Tapos hindi pa yan sabay-sabay. Ang nakita kong dyan is, kailangan na nga siguro nung electric option. Yan. Kasi, bukod dyan, isa pa, kailangan din na mas magandang public transportation. Kasi, kahit sabihin natin bumaba ang krudo ng 3 piso ba? 2 piso. Ano sabi? Sa kerosene. Anong kerosene? Sa diesel, 3 pesos. Ayun. So kung kahit bumaba siya ng 3 pesos, hindi pa rin siya sapat para ibalik yung mga nawala ng linya ng jeepney. Lalo, dito sa Bulacan, meron dito mga jeepney lines na o yung mga biyahe na wala na. Hindi na nag-exist. Like halimbawa, Malolos to Hagunoy, wala na. Wala na. Parang bayan to bayan na lang yung nangyayari. Wala na ba yung Ay, di ba nga si Nancy kapag umuwi? Wala na yung direkta. So, pag Wala na nga. ng Hagonoy, yung... Dahil sabihin nga, yung mahahabang lines na yun, wala na. Ang problema, nagiging doble yung sakay. Nagiging doble yung minimum fare. Tapos, hindi naman sure na pagbaba mo, makakasakay ka rin agad. Kasi nga, konti na lang din yung nagbabiyahe dahil nga doon sa modernization na pinaplano rin na mangyari. Yung kahit nga rin sa yung sa Malolos lang, yung nanggaling ako sa Matimbo. Tapos napuntang bayan. Nagabang ako ng tatanaw ako sa taga roon kasi minsan lang ako doon na ako nakadalaw ulit. Sabi ko, may jeep po bang dumadaan? Kasi tagal pa, wala pa rin. Sabi, meron daw pero madalang lang. Kaso isang oras na ako nakaabang, walang jeep. Ang nakikita ko lang, dumadaan yung hindi kuryente na e-bike. Yung pangmaramihan sakay. So yun ang ginagawa nila, hindi siya katulad ng tricycle na papasok sa mga looban. Parang jeep lang din siya. Ginawa nilang parang jeep yung yung e-bike na hanggang dun lang sa may highway baba. So yun nga, malaki na yung impact ng pagtaas ng crudo. And nakaka-apekto pa dyan yung sa modernization na sisimula na rin sa December. So tingin ko mas kokonti o mas mababawasan yung mga jeep na bumabiyahe. Tapos di ba may mga ordinance pang pinapasa na bawal na yung yung sasabit. Oo. May multa. Yung mga sumasabit. Kaya malamang sa malamang niyan, yung iba dyan, dahil nga mahirap umuwi, mahirap umano, lalo na yung siguro sa mga middle class, kukuha ng mga sasakyan, kukuha ng either maliit na kotse or motor para lang makabiyahe. At again, lalo na sa Maynila, magko-congest na naman yung mga daanan dyan. Karamihan din yata sa ngayon pa malapit na Pasko. Karamihan din sa mga sumasabit yung mga 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 pauwi. Pasko mahirap din control din yung mga yun Yung mga Masko na mga rin sa mga jeep. Ay hindi naman yun ng hindi naman maliit lang yung bilang nila para maging sabihin na natin deterrent. Mas marami pa rin talaga yung hindi nakakasakay lang mananakay. Mas doon nating tingnan kasi yung sinasabi mo ng yung mga nangangaraling sa hindi naman sila pasahero I think hindi dito yung tamang forum na pag-usapan sila kasi mas tingnan natin sa mga mga commuters na hindi kuha o naseserbisyohan nung public transportation. Sa atin ba may makita ba tayo sa dito sa lugar natin dun sa modern yung tawag sa modern ng tawag sa kanya? Mga electric vehicles? Yung para sa mobilization. Sa Manila meron na. Yun yung mga, 'di ba,
sa Pampanga, nakita natin doon yung mga linya ng jeep, wala na halos. Ang meron doon yung mga bus type na. Pero hindi pa rin yung sapat kasi konti lang sila. At dun sa nung naalala mo yung napunta tayo ng MOA Boy, MOA ba yun? Marami na rin dun yung nung sa bike. No. Bike lang, hindi Scooter. tricycle pa. Mga scooter na Oo, pero ilan lang yung maseservisyo ang E-bike toy din yun, di ba? e-bike. Mas kailangan natin yung mass transit, mass transportation. Kasi yung e-bike, ilan lang yun? Parang tricycle, 4. Tsaka limitado lang, Apat, lima, yeah. Di naman malayo kaya niyang yun. No. Kasi baka maabutan naman. Hindi, sa rin yun. May limit din kasi capacity ng kuryente. Merong study na ginawa nun na kinumpara yung 4 na lanes na nasasakupan na puro bikes, nasasakupan ng mga private na vehicle, tsaka nasasakupan ng bus. Iba pa rin talaga yung mass transit, yung mga tren, yung mga bus, mga trams. Yan. So, problema kasi, hindi ko maintindihan kasi, napaka-simple-minded ng mga tao nanunungkulan sa na yung solusyon nila is kung ano lang yung nakikita doon sa, na pinaka, sabi natin, tip lang ng iceberg. Na minsan, yung kanilang solusyon, yung pa yung nagbibigay na mas malaki pang problem. Like, for example, itong timing ng modernization. Na kung saan, yung para ka magkaroon ng modern jeepney, kailangan mo ng hindi isang unit lang, kundi 10. At para magkaroon ka ng 10, ang isa ay nasa 2 milyon ang isa. So, sinong sabihin na nating operator ang kakayaning makapagpundar ng gano'n. And nakikita ko mamomonopolize lang yan ng mga kasalukuyang nakaupo, mga backer nito malalaking negosyante, but still hindi pa rin sasapat yung dami na kaya nilang i-provide. Kasi kahit naman gaano kakayaman, hindi mo naman kaya mag-operate na napakadaming Hindi mo pwede isang bagsakan. Hindi. So yun, abangan natin susunod na update patungkol dyan sa bawas presyo ng langis. Kung next week ba yung bawas presyo or may dagdag presyo. So, para po sa mga iba pang news, kung gusto nyo malaman ang opinion namin patungkol sa latest news at iba pang balita, manood lang po kayo ng What's News ng FPS Media NCA sa YouTube channel po namin. At yan po ang ating What's News.